Tingin mo, Boss Kayo, ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sinabi ko ba na hindi ako bayad? Wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Dito ba lang? Case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Big numbers. Ako ang highest paid. Siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog kasabitan. Hulog kasabitan ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Now, Sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din Na siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw ko sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng tutsa. Eto'y papuputol kong malaki. Mapatunayan mong bayad ako ni Duterte. Ng malaking malaki. At kahit sino, walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam nyo ba na pasensya ng Pangulong Duterte, ha? Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Why? Think about this, ha? Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang? Naging presidente na siya. Kasi very organic si Pangulong Duterte. Hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Noel Villafores, maniwala ko kay Sai mula noon. Nung kampanya nga hindi nga nagbayad dyan, walang bayad dyan. Walang-wala. Ngayon, since nag-accuse ka, patunayan mo nga. Kung wala kang ebidensya, ililinya kita kay Nino, ililinya kita kay Bobong Lipunan. Gago! Yun ang totoo. Sama-sama kayo sa isang linya. Pag nag-akusa, puro walang ebidensya. Di ba ho? Wala. Tuloy. Easy lang yan. Tapos, yung amuyong niya na si Kaayo, naniwala naman. Ang tanga rin, ano? Bobo talaga. Siyang highest paid ni Duterte. Sana totoo, no? Kasuhan mo na, hindi. Alam mo, itong mga ganitong tao, waste of time. Pero ang sarap kasuhan, eh. Kung may pera lang ako. Hindi, sarap kasuhan pag may pera lang ako. Pero wag na, mag-aaksaya lang ako ng abogado. Idagdag mo sa listahan to, J. Guevara, ha? Ligdagdag mo. Tuloy. Guys, kasi yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihin sayang ang oras. Mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito. Kasi ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine ninyo mga kaibigan. Imagine ninyo, ha? Imagine ninyo, inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo.
ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, syempre, yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong, mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago, aminadong bobot gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No. This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabauhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umami na to, ibig lang sabihin marami silang mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo. Ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Amy. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers na ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanatan ako. I don't even, you know, I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, Brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho, tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to, tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao? Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay ba tiisin nyo ang mahal na bigas. You deserve it. Diba? O, tuloy. Anong pakialam? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad na talaga akong totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Ay, hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Eh kung gagalingan mo lang sa YouTube, eh hindi magiging ganito yung engagement mo. Eh puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo.
Tingnan nga natin yung engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin.